Depende nga ho sa tanong. Ang problema ho, sa dating salita. ang problema ho, kung hindi natin alam ang tanong, paano natin malalaman kung paano ba dyan sinagot yung tanong sa ganung paraan? Kaya kung pwede ho, ilagay nyo natin sa... Sabi ko lang ng ilagay tanong. po natin sa talata, yung tanong, I cannot speak for him, Madam. I cannot speak for him. Your conclusions are really your own. And I cannot adopt your conclusions here. They're not my conclusions. It's a bold statement, which really... Well, your statements of belief are your own, ma'am. I cannot adapt to your statements of belief, but I will respect them. Bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement. Tinanong kay Pangulo para malaman natin kung ano ang kanya sinasabi. Kasi hindi ho eh. Ang ganitong salita po ay response po sa isang tanong. Kaya dapat yung tanong po sana iharap niyo po sa atin para buo po. Para buo ang pag-uusap. Tsaka sino po nagtanong? Anong pagkakataon yun tinanong? Ang media ang nagtanong at ang simpleng tanong, We did not assist them. I think that's not the question. My question is simply Naging mainit ang unang araw ng hearing ng Committee on Foreign Relations na may kaugnayan sa International Criminal Court, Interpol at iba pang issue na may kinalaman sa pagpapaaresto kay former President Duterte. Sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, sa nasabing pagdinig pinagpapaliwanag niya si Department of Justice Secretary Remulla sa kung bakit tila nagbago ang posisyon ng palasyo kaugnay sa stand nito na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda ay tila kabaligtaran ang nangyari. Panoorin natin ang video. I think there is a statement there. I feel that we have in our police and judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. Again, as part of the executive department, you have subscribed to this view, I assume. Yes, Madam. So to clarify, the statement means that the President was not recognizing the jurisdiction of the ICC over the crimes allegedly committed by the former President. Is that correct? We do not recognize the jurisdiction of the ICC over our country. What we recognize is the jurisdiction of the ICC over individuals who may have violated international humanitarian law by committing murder and other heinous crimes. If I may, I think the President was referring to the jurisdiction of the ICC over crimes, specifically crimes committed by PRRD. Isn't that so? Can you rephrase your question, ma'am? Well, you said that while the ICC has no jurisdiction over the Philippines as a state, it maintains jurisdiction over individuals and crimes under Yes, the ma'am. international humanitarian order. Yes, ma'am. Right. What the President said is that there is no jurisdiction over the crimes committed by the former President. Well, Because we have a functioning police and judiciary system. Unless you submit that we don't. Submit that we don't what, ma'am? That we don't have a functioning police force. We have a functioning or police a force. Judiciary. We have a judiciary. But what we are dealing with here You're is crimes contradicting your committed President, 14 years Secretary. ago to 2019. We're talking about a timeline, Your Honor, that we were not even here yet, and that it was very hard. Ma'am, may I continue? Yes, carry on. Well, yes. it was very difficult for us. We made our No, the commitments. President made it very clear. We made our commitments to the United Nations that we would investigate all of these crimes committed during the drug war. And it was not a very easy task, ma'am, because the people that we expect to be cooperating with us were not. So, although we're still doing our investigations on the EJ case, on the extrajudicial killings committed during that time, Yes, I'm not reviewing the drug war. This is a Foreign Relations Committee hearing. Yes, ma'am. But in this statement, the President clearly means jurisdiction over individuals. It's very, very clear. There's no area for quibbling. And if you say there's jurisdiction over individuals, I don't believe that
you are in agreement with your president. As a matter of fact, the ICC does not try countries, after all. They do try. Our individuals, views however. evolved during times, at times. And I don't So you know do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. We cannot just stay in one rut and say that this is the absolute, because our minds may change, and we are allowed that by the law of man and the law of God. Yes, of course. Of course, we all change our minds, and Mr. Secretary. So you are saying that the president changed his mind. Well, I When did he change cannot his speak mind? for him, madam. I cannot speak for him. Your conclusions are really your own, and I cannot adopt your conclusions here. They're not my conclusions. It's a bold statement, which really. Well, your does not- statements of belief are your own, ma'am. I cannot adapt to your statements of belief, but I respect them. The statement of the president is very, very clear-cut. I would like to show also a letter in December of 2023. Do we have it on hand? Can you enlarge it so that it's much clearer? Okay. On screen is a letter dated 15 December 2023 addressed to Vice President Sara Duterte, where the President says that the jurisdiction of the ICC over the Republic after the effectivity of its withdrawal is very much in question, and I'm certain that all the members will echo my views on the matter. Would you like to comment? Anyone would like to comment on the said letter? Is it correct that if this was in fact a work in progress, as stated by Secretary Remulla, as of 15 December 2023, all the secretaries and undersecretaries already holding such positions at that time also viewed the ICC as having no jurisdiction over the country, as stated by the President himself in the letter? We did not assist the ICC, ma'am. We continued with the very tenor of the letter, that we did not assist the ICC. We never had contact with them. We'll go The there. investigation that they conducted was through their own methods, and we did not in any way assist them. As said in your letter, we cannot. It's we not did my not. letter, sir, it's the President's. It's a president's letter. We did not assist them. I think that's not the question. My question is simply to say that as of that date, all those in the cabinet were in agreement with the president's statement. Is that correct, Secretary Teodoro? As of 15 December. Ma'am, the president's statement is binding, and I defer to Secretary Remulla that we did not, that no government agency, the DND, never cooperated with the ICC as in accordance with the statement. Okay, and are there any other secretaries who'd like to verify that? We have Director Año, Director General Año, I believe you are cabinet rank as well, and the NSC sits with the President. Is it correct to say that everyone maintained the same position? Yes, ma'am, that's correct. But we did not assist the ICC in their investigation. I don't think at this juncture we're asking about assisting the ICC. All we're asking is whether, in fact, you all agree that the ICC had no jurisdiction. I think, ma'am, what we're talking about here is, if it's in the case of the former president, the case was committed while the Philippines is still a member of the ICC. Okay. I don't know, is there anyone of cabinet rank as well? I'm certain that the DFA will probably hold the same position, that you were all in agreement with effectively your boss as his alter ego, that the ICC had no jurisdiction, as stated in the letter quite clearly. Yes, Your Honor. Thank you very much, Yusek. Okay, and then in January of 2024, the President then said, let me say this for the 100th time. I think we've seen that clip before. Can we bring it back?
Yes, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. So, at the risk of really belaboring the point, may I confirm is the DOJ, at least as of early last year, was of the stance that ICC had no jurisdiction and the Philippines would not lift a finger, in the words of the President. ICC never had does not have jurisdiction over the Philippines, Your Honor. And we did not lift a finger to help them at all. So we affirm that we never at any juncture lifted a finger. Yes, Your Honor. Also, I think the Secretary of Justice vehemently asserted the same during that time. May we have the PowerPoint, please? Are these your words, Secretary? Yes. Those are my words. Right. And there is no jurisdiction, and we have an inherent right to determine our own legal framework and address internal matters. Yes, Your Honor. So also there is an assertion that our justice system is robust and functional. Your words, sir. Yes, Your Honor. However, 10 days later, after Secretary Remulla gave the above statement, on 20 February, there seems to be a slight yet significant change in the tone of the President's rhetoric when he said, I am not certain if we have the PowerPoint. Do we have a slide with the President? I don't approve or deny it, but you know the ICC, haven't done anything illegal. We will do something about it. We are an open country. Maybe clarified as to what the President meant, given that there seems to be a determined change in attitude, that in fact we are an open country. And until they being ICC, do something illegal, wala siyang gagawin para hintuin sila. Parang naiba ang usapin. I will have to ask what question was asked of the President before I make any response, because I do not know what context the President said those words. I think it's not unclear. Hanggang may gawin sila na illegal. May I ask the PNP, the DFA, anong ibig sabihin if they do something illegal? Na nanghimasok sila, na may ginawa sila sa Pilipinas? Maybe I can answer that better, ma'am. An example would be to take an oath of somebody within the Philippine legal system. They are not allowed to do that. Okay, so until such time as they do something illegal, like requiring an oath of someone being entirely unauthorized as foreigners, is that your meaning? Yes, ma'am. Okay. Does this mean that the Philippine government was allowing the ICC to enter and investigate, provided they did not amount to any illegal action? Nobody ever identified themselves as the ICC when they entered our country, if ever they entered our country. So we did not allow them, if that is the only meaning of your question, we did not allow them, as we did not know any entry of any ICC person in the country. The President's statement seems to suggest otherwise. We are an open country. So yes, ma'am, but we could not. That there, in fact, were others coming through. Well, we suppose that people were coming in and out of our borders. We have millions and millions of people entering our ports and airports, and we cannot ask all of them if they are related to the ICC or not. We cannot do that, ma'am. Okay, perhaps we can call on Secretary Año. Did you have any information that, in fact, the ICC had resumed its investigation? Because clearly there is a pivot in the President's statement. Perhaps you can enlighten us? Ma'am, as far as the NSC is concerned, we have not monitored any investigation conducted by the ICC inside the country. So, at no point after the pre-trial chamber authorized the prosecutor to resume its investigation, did in fact resume its investigation in the Philippines?
We don't have any information that they conducted an investigation here, but probably in Bakit their own nabanggit ng base. Pangulo na meron ng possibly illegal entry and that in fact they were welcome since we were an open country? Ano kaya ibig sabihin nun? Ma'am, may I? Yeah, may I refer to the DOJ, ma'am. Yes, please. Yes, ma'am. It's really important that we know the context by which the President gave the statement. If we do not know the question, we cannot understand the answer. I think that it's very basic, ma'am. Yes, and we're all subject to the media. I just found this through the media. I am not aware of any specific or special context. My understanding is that it was an interview, as is usually given by public officials. Yes, ma'am, but it's usually the context by which we are asked a question that we give an answer. So unless we hear the exact question that he was asked, we cannot give you a complete answer to this question, ma'am. Perhaps this will be clearer. November 14, 2024, the President was quoted as saying, "If that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate." I think this requires no context. It's pretty straightforward and direct. Well, we also want to know his response to what stimulus, because if there's a question, we want to know. We still want to know the question. Simply, he was asked if he approved of the presence of the ICC in the Philippines. There seemed to be some awareness in the public and in the media that the ICC was already here. So they asked the President, "What do you think?" And he said, "We will not block them. We will not just cooperate." There's clearly a change in tone and in order. Well, if they have not violated any law, I don't think that we should be alarmed at anything that they're doing here, as long as they are not violating our laws. What does not blocking the ICC mean? Non-cooperation, I think we mentioned that. Still non-cooperation, because we never, up to now, had any communication with the ICC, officially or unofficially. Again, I remind you of the President's statement earlier, "We'll not do anything about the ICC as long as they don't do anything illegal." Isn't this tantamount already to blocking the ICC and not cooperating? Can you put the question into context, ma'am, please? There is no context. It's simply that previously the President said that the government will not do anything about the ICC, like you commented on, unless they do something illegal in the Philippines. Is this not tantamount to blocking the ICC? Well, blocking the ICC, we never knew that they were here. We cannot do something that we do not even know or identify the people who are supposed to be blocked. So I don't see the logic, ma'am. No, it's a simple question, straightforward. As of November 14 last year, ang sinabi ng Pangulo, no blocking, pero no cooperation din. Tama? Marahil, yun siguro ho, mas maganda hong Tagalogin natin, hindi tayo tutulong sa kanila. Hindi tayo tutulong. Hindi tayo hahadang, ngunit hindi tayo tutulong. Yung paghadlang kasi, wala ng anuman investigasyon, pwera lang kapag illegal na ang ginagawa. Pero ganun nga ho yun. Hindi rin tayo tutulong. Ganun ho ang batas natin eh. Nanguhuli lang po tayo pag may ginawa ho mali. May ginawa ho paglabag sa batas. Ang maliwanag dito, nag-umpisa na ang investigasyon. As of November nung nakaraang. Hindi ko po masasabi yun. Kasi wala po akong contact, wala po akong alam na ganung hong usapin nung panahon na yun. So ang ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, nagsasalita lang ang presidente ng kusa? Depende nga ho sa tanong. Ang problema ho, sa dating salita? Ang problema ho, kung hindi natin alam ang tanong, paano natin malalaman kung paano ba niya sinagot yung tanong sa ganung paraan? Kaya kung pwede ho, ilagay nyo natin ilagay po natin sa talata yung tanong na tinanong kay Pangulo para malaman natin kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi hindi ho eh. Ang ganitong salita po ay response po sa isang tanong.
Kaya dapat yung tanong po sana iharap niyo po sa atin Binasa para ko na- para buo ang pag-uusap. Tsaka sino po ang nagtanong? Anong pagkakataon yun tinanong? Ang media ang nagtanong at ang simpleng tanong, aprobado mo ba ang presensya ng ICC in the Philippines? I think the identity of the media is irrelevant. The question is, does he approve of the ICC in the Philippines? Ang sabi niya, simple lang naman, ay kapag walang illegal, talaga naman sasalubungin natin sa ating bansa pagkat tayo ay bukas at malaya. Yun nga ho, tama ho yun. Yun ang sinabi niya. Talaga hong hanggang wala hong ginagawang illegal ang tao, ay pababayaan natin silang manatili sa tahimik. Tama. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nag-umpisa na ang ICC investigation. Maybe we ask Secretary Anyo, please. Bilang NSC, baka mas alam ninyo kung kailan nag-umpisa yung parating nila, yung pabalik-balik po nila. Madam Chair, wala po kaming impormasyon. Hindi po kami aware na nagkaroon ng investigation dito ang ICC ng mga panahon na yan. As of November noong nakaraang taon, wala pang ICC investigation anuman na nalalaman po ninyo? Wala po kaming nalalamang investigation. At wala po kaming namomonitor na pumuntang ICC investigators. So, ganun din ang ating Deputy DG Erico, si DG Guloy. Baka may maidagdag kayo. Dahil ang pagkaintindi namin, pag narinig mo, nabasa mo, simpleng pagkaintindi, sinabi na ni Presidente, hindi namin pagbabawalan. Ano kaya yun na pagbabawalan? Kung hindi pa nag-umpisa, bakit sinasabi niya, hindi ko pagbabawalan hanggang hindi illegal? Nakakapagtaka. Ganon din po, Madam Chair. Wala rin po kaming informasyon at saka na-monitor na meron po ICC during that period, Madam Chair. So ang Pangulong mag-isa ang nagsabi na hahayaan niya, pwera lang kapag illegal na ang gawain. Siya lang mag-isa ang nagsabi nun, ngunit kayo, wala naman kayong impormasyon na naibigay sa kanya tungkol doon. Opo, Madam Chair. Wala po kaming informasyon na ibigay kay Presidente po, Madam Chair. Thank you. As we speak today, what is the stance of the executive? Does the ICC have jurisdiction over the crimes committed in the Philippines between November 2011 and March 2019? We just follow the Supreme Court's dictum in the case of Pangilinan Cayetano. And that is? That is, residual jurisdiction is there up to 1 year from the date of withdrawal of the Philippines. Up to 1 year, right? Yes, Should Madam. bring us to March 2019. 2019. 2019. Yes, ma'am. So, pati yung residual jurisdiction na sinasabi po ninyo, hanggang 2019 na lang. Yes, ma'am. So, yun wala po na sabi kayo- ng Korte Suprema. Tama. Oh. So, ngayon wala na. Maski residual jurisdiction, wala na rin. Wala na po, wala na po. Kasi 1 year lang eh. Pero tandaan po natin, ma'am, na ang ICC sa buong mundo ay tinitingnan ang ginagawa ng mga individual na marahil ay nakakapanakit sa kapwa nila at gumagawa po ng pag-violate ng mga karapatan ng mga tao. Yun po yung tinitingnan po na ICC rito eh. Kaya ho, hindi po yan ang ating tinitingnan eh. Ang tinitingnan po natin talaga, ano ba talaga ang ICC? Ang ICC ay tinatag upang habulin yung mga individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yun ang pagkakaunawa ko. Kung yung ICC may jurisdiction at hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre, anong ibig sabihin ng Presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang, pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yon? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho, hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa Po, habang panahon. natataldahan po tayo. Taon. Oho.
Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala. Hindi ko ho pwedeng sabihin ng state of mind niya. Opo. Pero sinasabi ko lang ho, bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement na sinabi niya na pwede tayong magpapasok ng ICC sa ating bansa. Pwera lang kapag illegal ang ginagawa. Tama? Hindi ho natin sinasabing imbitado sila rito. Hindi ho natin sinasabi na haharapin natin sila. Ngunit ang tao ho ay labas-pasok sa Pilipinas. Pero At hindi tayo po po ay mga being very hospitable people, we welcome all people who want to partake of the beauty of our country. Ayun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero hindi po ba yung mas maagang mga statement, yung mga unang statement, talagang hindi daw siya lalahok sa anumang investigasyon. Ngayon, hahayaan lang niya. Tama po. Marahil po, marahil. nagbago. Sabi ko nga ho, Nagbabago naman nga. Nagbabago naman ang pagtingin natin lahat sa buhay. Hindi naman po ang pagtingin natin nung tayo 20 anyos at ngayon ay pareho pa rin. Sana naman na tumatanda rin po tayo. Natututo rin po tayo. So do you mean to tell me that after saying 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate? I cannot comment on his state of mind when he said that. I don't think it's a question of state of mind, sir. It's statements. His statement would speak for itself. When did the executive then change his mind, given that we are admitting he changed his mind, at least to some degree? Well, I cannot agree to the question, ma'am, is very vague, if you ask me. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. Because at I cannot, bawal, as I said earlier, ma'am, korte. I Tapos cannot- biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin. Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Again, I can say Malaking that pagbabago po yun. hindi ko ako pwede magkomento sa state of mind niya. Kung paano ho nag-iisip ang Hindi ko Pangulo, naman hindi pa ako tinatanong kung magkomento. galit, wala naman akong tinatanong kung masaya. Yun ang state of mind. Ang tinatanong ko, dun sa sinabi, hindi ba maliwanag na nag-iba? Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ng gusto ang kaya nga. pangyayari sa paligid natin. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction ng ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND, baka may alam ang NSC, para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? Siguro ho yung pag-unawa po ng ICC jurisdiction. Kasi nung nag-aapela pa tayo sa ICC, na sinasabi natin na hindi tayo saklaw dito, marahil ho, yung isang pagising natin sa katotohanan na ang hinahabol ng ICC ay hindi naman bansa, ngunit individual. Marahil yun po yung pag-unawa na nagbago sa ating lahat. Kasi hindi naman po estado natin ang hinihimok ng ICC, kundi po yung mga individual dito na nagkasala at yung naging biktima po ng mga krimen at ng mga pamilya po ng mga biktima ng mga pagpatay nung panahon na yun. Okay. At sabihin natin may limited cooperation sa ICC. Sabihin natin, nung 13 November, si ASEC ES Bersamin pala, ay nagsabi that if the ICC refers the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippines, the government will feel obliged to consider the red notice. Parang may ganon, may statement ba dyan? Yung kay ES Bersamin. Alala ko po yung statement na yun. Panaalala po niya. Opo. Oo. So, yung pagbabago ay malinaw kasi pati si Executive Secretary diniin na nagbago nga talaga. Tama po ba? Kasi sabi niya, kapag may pulang notisya.
Marahil ho, dahil ito sa mga karanasan natin sa mga nakaraang buwan na tumutulong po ang Interpol sa ating bansa. Kaya ang paggalang natin sa Interpol ay ganun-ganun na lamang. Hindi po natin pinababayaan na magkasamaan ng loob sa Interpol sapagkat sila po ay ating inaasahan sa maraming pagkakataon. Tama, talagang lumalahok tayo at umaasa sa Interpol. Ngayon, nung January, kayo po nagsalita at tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limited at tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po Wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanilang pag-iimbestiga, labas-pasok sila dito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating po mga... Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagrereklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito kung sila po ay ICC. Pero kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam eh. Wala pa akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. May mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila may kausap sila. Hindi ko sinasabi ko saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan eh.
7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto eh. Bakit sinabi natin na hindi na tayo Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, nung nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin natutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang... Meron po tayong panahon na binabantayan dito. May panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani-kanino na lamang. Pero marami kaming talagang naging Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration, yung 2016 to 2019. Kailan nag-umpisa? Simula sila pumunta sa amin, 2022 na. So matagal na nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero nung umpisa, ang sinasabi natin, paulit-ulit, talagang hindi tayo tutulong at hindi natin hahayaan sila manghimasok. Maybe we can ask Secretary Anyo, sorry, kumakain po kayo, violation na naman ng human rights po to. Pero kung maaari bilang pinuno ng National Security Council, baka may naalam kayo tungkol sa pivot. Kasi parang nag-iba eh. Di nag-iba. Bakit nag-iba? Nung una, ang tindi ng ating paninindigan na hindi kailanman tayo tutulong sa ICC. Biglang lumambot. Nakahayaan natin pag pumasok sila. Tapos, pagkatapos nun, meron ng statement, uupo tayo. Kung may mamamagitan, pag-uusapan kung saan tayo pwede tumulong. Meron ba kayong alam, Secretary Anyo? Kasi maraming nagsasabi na kayo daw ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng ating administrasyon. Madam Chair, palagay ko po ay walang basis po yung ganong klaseng allegation sapagkat ito po ay legal na usapan at hindi po kami nag-focus sa legal na usapan sapagkat ang sa amin po ay on the lens of national security. Tapos wala rin po kaming na-monitor na pumasok dito ng mga ICC investigators nung sinasabi ng mga panahon na yan.